Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, ito ating pag-usapan ngayon ay itong ang farm worker. At ito po ay nasa Ontario ang trabahong opportunity nito. No? Dahil nga sa sinasabi ko sa inyo na ito pong Ontario and British Columbia, sila po yung pinaka mas maraming farm dito sa Canada. Subalit sinasabi ko sa inyo na mostly ng mga trabaho ay nandun talaga sa Ontario. Kahit man yung ating mga trabaho diyan sa Pilipinas, yung mga agency na pinupost nila ay yun po ay nasa Ontario side. No? Bihira masyado dito sa may Alberta and British Columbia. So, but again, sabi sa inyo na dito sa pag-apply sa Canada, malaking bagay na kayo po ay magiging competitive. No? Ito pong ating video. Sana po yung mapanood ninyo buo. No? Dahil nga sa napakaganda at ito po yung pinaghandaan ko para sa inyo. Dahil ako po nagmamalasakit na sana ay makarating kayo ng Canada. No? At itong ating mga pinagsasabi dito sa ating YouTube ay itong ating video ay talagang napakagandang mga tips na kung paano ba mag-apply. Dahil again, sinasabi ko sa inyo, ako po yung nagla-livestream doon nga sa aking Facebook page at napakaraming nagko-comment, Kuya, napapagod na po ako sa kaka-apply. Wala pa rin sumasagot. No? Kaya nga sinasabi sa inyo na mas maganda kasi na kung ano man ang inyong mga ina-applyan, yun po yung inyong work experience. Okay? Kasi, again, napapansin ko pa rin na yung iba ay nag-a-apply sila malayo sa kanilang work experience. No? Yung isa ay isang welder yata, tapos gusto siyang mag-apply sa farming. Sabi ko, hindi ka pwedeng mag-apply sa farming kung wala kang sapat na qualification dyan. Kahit pa ilang libong application ang tinatapon mo dyan sa job bank, sa Indeed, o anumang website na yan, sa career site na yan, kahit sa Pilipinas, yung mga First Dynamic, iPumps, Magsaysay, Mercan, na pangalanan mo lahat yan. Di ba? Ayon sa inyong work experience ang pag-a-apply. No? Kaya nga sabi sa inyo, sana po ay mapanood ninyo buo ito ating mga video dahil ako po ay nagbibigay ng mga tips sa inyo upang hindi nga masyadong mahirapan kayo. Dahil sa panahon nung ako'y nag-apply sa Canada, talagang walang YouTube nun. No? Walang YouTube nun. Kayo, yung bagong generation ngayon, napaka-lucky ninyo dahil meron na kayong mga reference na pwede ninyo at mayroong magbibigay sa inyo ng mga tip. Kaya nga sinasabi sa inyo, panoorin nyo yung mga tips na yon, yung mga videos na yun, kung kayo man ay interesado. No? Kasi mayroon tayong mga kaubayan na interesado lang sila mag-Canada dahil nga yung kapitbahay nila or yung kabilang barangay nila ay nag-apply sa Canada. No? So talagang isipin nyo lagi na ang pag-apply sa Canada ay importante, meron kayong preparasyon. At itong mga sinasabi kong preparasyon sa inyo, ay ito na sinasabi ko sa aking video. Okay? So, but again, sinasabi sa inyo, mag-comment lang kayo kung meron kayong mga katanungan. At ito pong ating pag-usapan ngayon, ilalagay ko yung link or puntahan nyo na lang yung kanilang, may email address ako ditong ilalagay at i-email nyo na lang yung inyong resume. Okay? So, but again, ito po ay nasa Ontario at $15 per hour, 80 to 120 hours bi-weekly. Ibig sabihin yan, every 2 weeks. Ano? Ito po ay beef cattle farm worker na hinahanap dito sa trabaho na to. So, ito ay $15.50 per hour at in 2 weeks, meron po kayong 80 hours up to 120 hours. Wow! Ang laki ng time na binibigay nila. Ano? At 2 tao ang kinakailangan dito at ito po ay na-verify na. At again, sinasabi ko sa inyo, no? This employer has applied for a Labor Market Impact Assessment, LMIA, to hire a foreign worker to fill a labor or a skills shortage on a temporary basis. Ang mga Canadian at permanent resident are able, pwede silang mag-apply na in-encourage sila to apply. No? Hindi ibig sabihin na ito pong trabaho na to ay para lang sa mga Canadian at permanent resident. No? Kasi medyo yung iba dito naku-confuse. So, huwag kayo masyadong ma-confuse.
So, and ito po yung overview. Ano pong overview dito? Of course, English, walang degree, walang certificate or diploma. So, but kahit man hindi sinasabi ditong walang certificate, walang diploma, mas maganda pa rin kung mayroon kayong mga certificate or diploma para at least medyo solid ang inyong pag-a-apply dito and will train. No? Ang yung experience dito, will train siya. So, work environment niya is itong mga beef ranch and farming, including piglets, mga baboy, outdoor, wet dump, noisy, medyo mabaho lang, dusty, mainit. So, yun yung kanilang environment. And then again, yung work setting nila, of course, nasa rural to, hindi pwede sila sa city. So, ito yung sinasabi sa inyo na itong responsibilities na to, kopyahin ninyo at ilagay sa inyong resume. Ito yung paulit-ulit ko na sinasabi dahil dito tayo nagkakatalo pag nagawa ng resume. Okay? So again, ang responsibilities dito or task, monitoring animals' health, feed and tend animals, clean yung mga barns, mga barnyards and pens, detect disease and health problem in crops, livestock and poultry. Okay? So again, sinasabi sa inyo, napakalaking bagay kung ano pa man ang mga experience ninyo, idagdag nyo to sa inyong resume. Dahil napakaganda kung meron kayo niyan. So, ito yung additional information nila. Work condition and physical capabilities. Na fast-paced environment, work under pressure, mga handling heavy loads, attention to details, sitting, mga combination of sitting, standing, walking, standing for extended period, walking, bending, and then kneeling. So again, kumbaga flexible kayo dito sa trabaho na to. And again, doon sa pinakababa, merong show to how to apply. Again, iano natin yung email address nila. Kung meron man email address, kung wala, talagang kayo na lang mag-apply. Show how to apply. Pindutin nyo lang yon, yun na. Okay? So, but again, sabi sa inyo, ayusin lang ang inyong mga qualification, ang inyong mga resume. Dahil, sabi ko sa inyo, ang pag-apply dito sa Canada, hindi natin alam, itong mga employer na to, hindi natin alam kung sino-sino sila. No? Hindi natin alam. Kaya nga, sinasabi sa inyo lagi na, do your best kung kayo man ay gumagawa ng resume ninyo, no, paghandaan ninyo, talagang yung i-prepare niyo yung inyong pag-a-apply papunta dito. Huwag kayo masyado magmamadali. Relax. Tapos pagtingin niyo na medyo ready na kayo, ayan na, apply na kayo. Di ba? Apply na agad. Kasi importante na yung preparation sa inyong pag-a-apply ay maganda upang maging smooth sailing lang, no? Napakaganda. So, but again, pwede nyo i-share itong ating video sa inyong mga kaibigan kamag-anak at gusto at nagbalak pumunta sa Canada. At ito po ay, kung hindi pa kayo nakapunta sa aking Facebook page, Noy Tips Vlog, punta kayo dun sa aking Facebook page. At ako po ay nagpo-post din ng mga videos doon, mga reels din. Sana po ay makapunta kayo at pwede ninyong i-share yung ating mga videos. No? Dahil nga sa makinig lang kayo sa mga sinasabi ko, marami po tayong mga videos doon na pinupost na talagang pakinggan nyo lang kung saan kayo pupunta. Dahil minsan ako po yung nagbi-video, tapos sinasabi kong puntahan nyo to, puntahan nyo yan. So, sana ay makatulong man lang itong ating video sa inyong pagbalak na pumunta sa Canada at sana po ay malaking tulong po ito sa inyo na sinasabi ko nga sa inyo na kung hindi man to para sa inyo na trabaho na to, pwede kayong punta kayo sa job bank, palitan nyo yung pangalan, instead of farming, hanapin nyo kung anong gusto nyo. Kung accounting kayo, kung ano ba mga trabaho nyo, palitan ninyo ng trabaho na mga hinahanap ninyo. Okay? Dahil napakarami pong opportunity dito sa Canada. Subalit, talagang ayusin lang. No? Itong ating mga sinasabi sa inyo na ayusin lang talaga dahil ito yung napakalaking bagay na upang kayo makarating dito. So, ganoon po mga guys. Again, sana po mayroon na naman kayo natutunan dito nga sa ating vlog. At kung gusto niyo nang mag-comment lang kayo dito. Mag-comment lang kayo dahil ako naman talaga yung sumasagot. Huwag lang kayo mag-comment na paano mag-apply. Dahil andito na sa video ko, sinasabi ko na lahat at ang inyo na lang ay makinig at ano bang dapat gawin. Tapos, yun na. Put into action, apply na.
So, ganun po mga guys. Sana po, kung hindi pa yung napag-subscribe, sana po ay makonsider nyo i-like, i-subscribe. At huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ako ina-upload dito nga sa ating YouTube channel. So, ganun po man, maraming salamat ulit sa inyong panunod at subaybay sa aking channel. Ako ulit si Doy Tibbs. God bless and have a wonderful day.